Lagim. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Emil, hindi ko tunay na pangalan. At itong kwentong ilalahad ko sa inyo ngayon ay hindi sa akin nangyari, kundi karanasan ng aking Tito Mario patungkol sa mga aswang. Kaya isasalaysay ko ang kwentong ito sa point of view ni Tito Mario. Nangyari ito taong dekada 90 sa aming probinsya. Kilala ang aming probinsya tungkol sa mga kwentong kababalaghan, lalo na sa mga aswang. Si Tito Mario ay isang magsasaka, na simpleng tao, tahimik at hindi pala kwento. Pero isang gabi may nakita siya na hindi niya malilimutan habang buhay. Isang gabi ng Hunyo, bandang 10:00 ng gabi, umuwi si Tito Mario mula sa palayan. Madilim, malamig, at ang kalsada ay walang ilaw. May dala siyang sako ng palay at flashlight lang ang kanyang liwanag. Habang naglalakad sa gitna ng kakahuyan, may narinig siyang kaluskos sa damuhan. Siguro pusa lang yun, bulong niya sa sarili. Pero ilang hakbang pa, narinig niya ulit mas malakas at mas malapit. Nung kanyang lingunin, wala naman, sabi niya. Ngunit pagpihit ng kanyang flashlight sa kanan, may tumambad na mata, mga pulang mata sa gitna ng kadiliman. Parang hayop, pero parang itsurang tao. Matangkad, payat, at may pakpak. Tumayo ang balihibo ni Tito Mario. Hindi siya makagalaw nang biglang nagsalita ang nilalang sa paos na boses. Ibalik mo ang nakuha mo. Napaatras si Tito Mario, pero napansin niyang isa na lamang ang laman ng kanyang sako. Wala na ang kalahati ng palay. Nawawala. Agad na kumaripas ng takbo si Tito Mario. Hindi na siya lumingon kahit madilim, sinalubong niya ang mapanganib na kalsada basta makalayo sa nilalang. Pagdating niya sa bahay, hingal na hingal, sinarado niya lahat ng bintana, pinto at nagtaka ang kanyang asawa. Mario, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakita ka ng multo? Hindi siya agad nakapagsalita. At nung makahinga-hinga, sinabi niya ang nakita niya. Ngunit ang mas nakakakilabot, habang nagkukwento siya, nakarinig sila ng kaluskos sa bubong. May mabigat na nilalang sa bubong. Umuungol at amoy patay ang hangin sa paligid. Nagdasal ang kanyang asawa habang si Tito Mario ay kinuha ang gulok. Tumahimik ang paligid. Hanggang sa may bumaksak na itim na anino sa harap ng kanilang bahay. Pero mabilis ding itong nawala. Kinabukasan pumunta sila sa matanda sa baryo. Si Aling Gunding. Siya ay isang albularyo. Agad nitong sabi. Hindi ka dapat dumaan doon kagabi, Mario. Doon naninirahan ng aswang. Inalok ka niya at kinuha ang kalahati ng ani mo kapalit ng buhay mo. Simula noon, hindi na bumalik si Tito Mario sa palayan kapag gabi. Ngunit sa tuwing gabi, may naririnig pa rin silang lagaslas sa bubong, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam bakit siya pinaligtas ng nilalang. Pero isang bagay ang sigurado niya. Kapag galing sa lupa, huwag kang mag-uuwi ng sobra kung hindi para sa iyo. May naninirahan sa dilim at naniningil ito.